that's what I long for. A heart that follows far after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows far after thee. A heart that hides your word, so that sin may not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship that rises to your throne. Minsan pa, Pastor, God bless. A pure heart, that's what I long for. Heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word, so that sin may not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that needs compassion, that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship rises to your Praise the Lord. Purihin ng Diyos. Salamat o Diyos sa puso na yung pinagkaloob sa bawat isa. At katulad ng aming inawit, Panginoon, it is our humble desire, Lord, na linisin mo pa ang aming mga puso, Panginoon, sa iyong harapan. Gawin mo isang dalisay, isang maayos, isang malinis na kalagayan ng aming mga puso na umaharap sa iyo. Lord, minsan pa kami humihingi ng compassion, kahabagan mula sa iyo, O Diyos. Nang saganang biyaya mo, Panginoon, sa buhay namin. Dahil tunay, Panginoon, na sa aming sarili wala kaming magagawa maliban kung ikaw, Panginoon, ang siya nagkaloob, ay meron kaming magagawa sa iyong harapan. Magagawa naming sundin, magagawa naming lakaran ang iyong mga salita, O Diyos. Magagawa naming sundan ang nilakaran ng aming Panginoong Yesus. Nang siya ay nasa lupa pa, binaba ang kanyang sarili, naging masunurin sa lahat ng bagay. Hanggang sa krus, hallelujah, ay pinakita niya ang kababaan, ang pagbibigay ng kanyang sarili sa bawat isa. Panginoon, kung hindi mo ginawa ito, O Diyos, hallelujah, kung hindi mo binaba ang iyong sarili, Panginoon, ay maaaring wala kami sa gabing ito, O Diyos. Hindi kami makakalakad ng may katiyakan sa pananampalataya. Hindi kami makakita ng mga buting bagay na mula sa iyo, O Diyos. Hindi namin makikita ang liwanag ng iyong salita, ang katotohanan ng iyong salita. Kung wala ka, O Diyos, hallelujah, sa mga huling mga araw, kung hindi sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na nananahan sa iyong iglesia, sa bawat isa na iyong mga hinirang. Panginoon, salamat, O Diyos, misa pa sa gabing ito. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Ikaw ang nagpapalakas ng aming mga pagkataong loob, O Diyos. Ikaw ang siyang umaakay sa amin. Ikaw ang siyang nagbibigay ng pagtatagumpay sa maraming mga bagay. At kung meron kang nakita ng mga bagay, Panginoon, na hindi maayos at hindi mabuti sa aming harapan,
Ikaw ang siyang patuloy na mag-correct sa amin. Ikaw patuloy, Diyos, na magtama, maglagay sa ayos, hallelujah, maging ang aming mga puso na umaharap sa iyo ay iyong dalisayin, hallelujah, hanggang sa mga bagay na hindi mahina, mabuti, O Diyos, ay wasakin ng iyong mga salita, alisin sa magitan ng iyong banal na Espiritu. Panginoon, aming Diyos, muli lumalapit kami na may mababa, aming mga puso ay naharap sa iyo at wala kami, Panginoon, hallelujah, magagawa sa aming sarili. Pinagatiwala namin sa iyo ang lahat ng bagay. Mangusap ka, magturo ka, magpaalala ka sa amin, Panginoon. At bayang, O Diyos, na kumuha ka ng kalwalhatian sa mga bagay na ito, hallelujah. At ang aming mga buhay ay muling maihandog namin sa iyo ng isang mabangong samyo na handog sa iyong harapan, hallelujah. Kaaya-aya, hallelujah, at kalugod-lugod sa iyong harapan. Dahil ang aming mga buhay ay tapos mo nang nilinis doon sa krus ng Kalbaryo. Purihin ka, O Diyos, ikaw magpala ng iyong mga salita at pagpalain, maging ang iyong malit na lingkod. Ang bawat isa, O Diyos, ay sa iyo aking tinataas at sa iyo aking pinagatiwala, minsan pa ang iyong mga salita. Pagpalain ka, pagpalain ng iyong dakilang pangalan, mabalik lamang sa iyo ang lahat ng kalwalatian at kapurihan sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Everybody say Amen. Ating palapakan ng Panginoon. Ating buksan ang ating mga Bible sa aklat ng Titus. Just pray for me dahil medyo masama lang talaga aking pakiramdam sa ngayon sa aking lalamunan. Titus chapter 2 o 3 o chapter 2, ating basahin lang ang dalawang verse muna. Verse 7, in all things, showing yourself to be a pattern of good works. In doctrine, showing integrity, reverence, incorruptibility. Sound speech that cannot be condemned, that no one who is an opponent may be ashamed, having nothing evil to say of you. At ang Diyos magpala ng mga salita, natin binasa. Can we say amen once again, mga kapatid? Lahat ay malayo na po makaupo. Magandang gabi sa ating lahat. At salamat isa pa sa biyayang ito na tayo ay nandito muli sa gawain ng Panginoon. Marami mga bagay na nangyayari sa ating harapan sa ministry. Subalit ang Diyos ay nanatiling mabuti pa rin, mga kapatid. Lahat tayo ay may mga kanya-kanyang responsibility, panagutan sa harap ng Diyos. At ang mga bagay na ating ginagawa na hindi sa pananampalataya ay isang araw ay ating panagutan sa harapan ng Diyos. I just want to speak sa isang maiksing paksa, mga kapatid. Ating paksa is about man of integrity. Subtitle, show yourself in all respects to be a model of good works. Sa mga talata na ating binasa, ay gusto kong tingnan ang pag-usapan ang character na ito ay pinapakita ni Apostol Pablo kay Timothy o kay Titus na ang mga mananampalataya ay pinagkalooban ng biyaya ng Diyos para ipakita sa atin gaano kahalaga ang character, pag-uugali o character na hindi sa laman at kundi ito'y sa character na mula sa Diyos. Pagdating sa character, mga kapatid, maraming mga salita ang Diyos na pwede nating tingnan at i-consider. At ang Diyos ang siyang magbigay sa atin ng nawa
pahayagan. Maaaring isipin natin, isang simpleng paksa lamang ito para sa akin ay napakahalaga ng karakter ng mga mananampalataya. Ang Biblia ay nagpapakita mga kapatid na ang karakter at ang integrity ay napakahalaga sa mga mananampalataya at ito ay madedevelop sa magitan ng faith and practice. Pananampalataya at pagsasagawa. Character and integrity ay madedevelop, makikita, mahayag. At ang scripture ay nagpapakita mga kapatid na ang character ay napakahalaga sa buhay ng mga anak ng Diyos para mag-shape ng ating pagkatao. The Bible says that character is important in shaping who we are and who we are before Christ or sa harapan ng Diyos. Mahalaga ang character sa pag-shape, pag-mold. At ang character ay magagamit para ating iharap sa anumang storm of lives. Spiritually speaking, sa mga challenges, sa mga trials sa pananampalataya. At kung pag-uusapan naman ng integrity sa Biblia, ang integrity ay isang uri ng pamumuhay o lifestyle that is honest and consistent. And that it promotes trust and respect. So that is integrity. Ang integrity ay isang mahalaga ring bahagi ng character na binibuild ng Diyos sa mga mananampalataya at ang integrity ang siyang nagpapakita ng pagtatapat, honest and consistent, and it promotes trust and respect sa mga anak ng Diyos. Kapag nandyan ang character, kapag nandyan ang integrity, mayroong mapopromotes or mayroong ma-yield o makikita na pagtatapat at pagtitiwala sa isa't isa. Or pagpakilala sa isa't isa. At ganun kahalaga ang character mga kapatid. Sa gabi ito, nais ko lang puntahan ng mga bagay patungkol sa part na ito, sa bahaging ito. At naniniwala ko na ang character ay malaga sa atin upang ating tamuhin ang kalwalhatian na ating inaasam ayon sa mga pangako ng Diyos. Ang scripture ay maraming pinapakita ng salita patungkol sa character. Sa Lumang Tipan, ang ibig sabihin po ng integrity sa Hebrew word, ibig sabihin niyan is the condition of being without blemish, completeness, perfection, sincerity, soundness, uprightness, and wholeness. So marami siyang pinapakita na meaning. Integrity means perfection, integrity means sincerity, soundness, isang maayos na kaisipan, uprightness or wholeness. Sa Bagong Tipan naman, ang integrity ay pinapakita sa atin ng ganitong bagay, honesty and adherence. Pag sinabing adherence, pagsunod. Honesty and adherence to a pattern of good works. At yun ang pinapakita ni Paul kay Titus. Show yourself in all things. Na maging pattern, magkaroon ka ng pattern sa good work. Kaya yung integrity dito na pinapakita ni Pablo, na gusto niyang i-address kay Titus at sa mga mananampalataya, ay isang uri ng character na mayroong pagsunod sa pattern of good works.
Without honesty, without adherence, o walang pagsunod sa pattern ng mabubuting mga bagay, hindi mo makikita ang integrity sa mga tao. Ibig sabihin, kung wala silang pinapakita o kung wala silang sinusundan na mabuting bagay, without honesty, kung walang pagtatapat, walang adherence to a pattern of good works, there is no integrity. At yun dahilan kung bakit ang mga tao ay walang integridad sa ating panahon, bagsak ang morality, mababa ang moral ng mga tao. Halos ang mga kababaihan ay ibigay ang lahat, pakita ang lahat. At ang term na ginagamit ni Brother Branham dyan ay sira, wasak. Ang morality, ang moral ng mga kababaihan ay wasak sa panahon na yun. Di lalo na sa panahon natin. It is because walang integrity, walang sinusundan na mabubuting mga bagay. Dalangin ko sa gabing ito ay hindi tayo ganun, mga kapatid. Meron ba tayong sinusundan na mabubuting bagay sa gabing ito? Which is the Word of God. Hiniwala ko na ang salita ng Diyos ay kumpleto upang ating lakaran, upang ipakita sa atin ang tama na paglakad sa pananampalataya, dahil even Apostol Pablo ay nagpapahayag siya na sa panahon niya that there are believers na mapagkunwari sa kanilang panahon. At iniwala ko na hindi ito bago even sa ating panahon, ay maraming ganon. Dahil ko sa gabing ito na hindi tayo mga mapagkunwari ng mga mananampalataya. Meron tayong sinusundan na salita ng Diyos, mga kapatid. Meron tayong nilalakaran na man of integrity. At gusto ko sa inyo ipakita, mga kapatid, sa gabing ito na walang ibang man of integrity maliban sa Panginoong Kristo Jesus. Ang mga Kristiyano ay tinawag to be like Jesus. Kayo ba ay sumasampalataya riyan? Tinawag tayo ng Diyos by His Word. So magitan ng pananampalatayang ito, nasabi na kay Titus din na minsan ibinigay sa mga, o kay Jude, minsan lang ibinigay sa mga mananampalataya. At narapat siyang i-contend, ipagtanggol. Ipakita natin sa mga tao na ito ay hindi salita ng tao, ito ay salita ng Diyos. Na merong tinatawag na integrity sa Scripture na hindi ang tao ang gumagawa, ang Diyos ang siyang gumagawa sa atin. Romans chapter 8 verse 29, for those whom He foreknew, He also predestined. Sabi ni Pablo, to be conformed, itong mga kinilala ng Diyos, by foreknowledge, ay kanyang itinalaga to be conformed upang maging katulad. To be conformed to the image of His Son in order that He might be the firstborn among many brothers. So yun ang pinapakita ni Pablo kay Titus. Showing all things. Dapat mayroong pattern ang buhay ng mananampalataya. Because ang pagtawag ng Diyos sa atin ay para dalhin tayo into image of His Son. And Jesus is our great example of a man in integrity. Because Jesus, ang Panginoon Jesus, ay nagpakita ng tama na example. Ng pagsunod sa Diyos. Pagsunod sa Ama sa langit. At ang sabi dito, upang in order that He might be the firstborn among many brothers. Ibig sabihin, magiging pattern natin, ang paglakad sa pananampalataya, ang magiging pattern natin ay si Jesus. At kung paano si Kristo ay naging masunurin hanggang sa kamatayan. Yan ay kakaibang uri ng obedient sa Diyos, mga kapatid. At yan isang napakadakilang bagay na ginawa ng Panginoon na dapat lamang natin tularan sa mga huling mga araw.
At alam natin ang scripture na nagsabi na sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay ginawang new creation. Sa gabing ito, naintindihan po ba natin ang salitang new creation? And can be considered without itong new creation is considered without blemish before God. Doon tayo dinadala ng salita ng Diyos. Ang makita, ang image, ang makita yung pattern of good works. As a new creation na mula sa Diyos, ang sabi ni Pablo, ang all things ay lumipas na, sabi niya. Punta natin sa 2 Corinthians chapter 5. Chapter 5, verse 17. Dapat ngayon ay tiyakin natin that we are in Christ. Because ang sabi dyan, therefore, if anyone who is in Christ, this person is a new creation. Mga kapatid, kung kayo ay na kay Kristo, kayo ay mga bagong nilalang. Mga bagong nilalang, ibig sabihin, mayroong pattern, meron ng bagong ginagawa ang Diyos. The old things pass away. Behold, sabi diyan, new things have come. So kung nang dumating si Kristo sa buhay natin, inalis ni Kristo ang old things. At sabi diyan, inilagay o narito dumarating ang mga bagong bagay na, of course, na mula sa Diyos. At ang sabi sa verse 18, now, sabi diyan, all these things, lahat ng bagay na ito ay mula sa Diyos. All these things are from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation, namely that God was in Christ reconciling the world to Himself, not counting their wrongdoings against them. Hindi ba yan ay kabutihan ng Diyos sa atin? And He has, sabi dyan, and He has committed to us the word of reconciliation. So anong pinapakita dyan ni Pablo? Kung yung ating old self ay lumipas na, kung yung ating lumang pagkatao ay lumipas na, you should be conformed to the image of Christ. Yun yung bagong bagay na dumating sa atin. Wala na yung lumang pagkatao natin. Wala na yung mga lumang karakter. Inalis ng Diyos yung mga pangit na ugali. Inalis ng Diyos yung mga bagay na hindi na mabuti sa harapan ng Diyos. Naglagay siya ng new creation. Naglagay siya ng good pattern. Hallelujah! At yun yung ating sinusundan ngayon, mga kapatid. By the grace of God, salamat sa Diyos na mabuti. Sino magpapasalamat sa Diyos sa umagang ito, sa gabing ito? Salamat o Diyos. Nakita ko na mayroon palang pag-asa yung buhay ko na wala ng pag-asa, na ako ay tila, ang aking buong pagkatao ay halos kainin na ng sistema ng buong sanlibutan, ng kasalanan, ng lahat ng karumihan ng sanlibutan. Pero ang Diyos ay naging maagap, siya ay mabuti sa buhay ko. Isinugo niya ang Kristo sa buhay ko para palitawin ang new creation. Sabi ni Pablo, narito yung old self, yung old things, pass away. Behold, nandito dumarating ang mga bagong bagay. Kaya kung pag-uusapan ng character, inaalis ng Diyos ang mga ugali natin na hindi na tama at nilalagyan ng tama na pag-ugali sa harapan ng Diyos. Whether you like it or not, you must have a right character sa harapan ng Diyos. Because dito tayo tinawag, sabi ni Pablo, yung mga sa pagunang kaalaman itinalaga para tayo ay conform. Di ba? Sa part na ito, masarap isipin, wala na, kinalimutan ko na yung dating ako. Ganyan, meron ba tayong ganung pananaw sa buhay natin?
Wala na, hindi ko na maalala yung dating ako. Sa biyaya ng Diyos, narito ako na naglilingkod sa pananampalataya at nagtitiis, sumasampalataya na ang Diyos na tumawag ay mabuti sa buhay ko at hindi niya ako iiwan, ipababayaan man. Hallelujah! At siya ay patuloy naggagawa ng mga dakilang bagay. So kung yung old self ay lumipas na din, you should be conformed to the image of Christ. Pero kung tayo nabubuhay pa sa ating old self, at ang old self na yan ay manatili diyan sa buhay na ito, sa katawan na ito, of course, magmamanifest yung old self at hindi ang mga bagong bagay na ginagawa ng Diyos. So, napakasimple ng mga bagay, mga kapatid, kung ating titingnan. Pero sabihin ko sa inyo sa gabing ito, napakalaga ng man of integrity. Merong inilagay ang Diyos na mabuti sa buhay natin. Hindi tayo naging mabuti sa ating sarili. May Diyos na mabuti na gumawa sa buhay natin. Hindi tayo naging tapat sa Diyos by this old self, by this old nature. Yung pagtatapat na yan, may hangganan yan. Kaya nga sa ating bansa, di ba, napakagulo ng politics. Yung mga noon na nagtatapatan, ngayon ay mga magkakaaway. Dahil yung old self ay may hangganan, may limitation. Pero yung new self or yung new creation na pangako ng Diyos sa atin, naniniwala ko, there's no limitation. Sino sumasampalataya? Kaya nga sabi ni Pablo, ang pag-ibig ay nagtatakip. Ibig sabihin, meron siyang kapangyarihan. Kahit gaano pa karaming pagkukulang ng isa't isa, kapag nandyan ang divine nature ng Diyos. There is no limitation. Kaya niyan takpan ang lahat ng mga maraming kakulangan ng bawat isa. Behold, new things had come. This is the purpose ng calling ng Diyos. Ang dalhin tayo sa image of Christ. Para ipakita sa atin, merong tayong dapat na pattern na susundan. Ano yung ating subtitle? Show yourself in all respects to be a model of good works. Sabi ni Pablo kay Titus, kailangan mong ipakita dahil ang pagkatawag natin ay may conform tayo. Tayo ay maging katulad, dalhin tayo sa good works ng Diyos sa magitan ni Kristo. Dalhin tayo sa kasakdalan ng Diyos through His Word. At maraming scripture ang magpapakita, Romans 13 verse 13, ang sabi diyan, magsilakad tayong mainhin. Magsilakad tayong mainhin, gaya ng sa araw. Yung paglakad dito na mainhin ay isang uri ng character na mula lamang sa Diyos. Hindi natin magagawang maging mababa, maging mainhin, maayos, kung walang grace na mula sa Diyos. Without grace, without mercy na mula sa Diyos. Sabi niyan, huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan. Huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. Verse 14, sabi ni Pablo, kundi bagkus, isakbat or ibihis ninyo ang Panginoong Hesukristo. Sino handa sa inyo magpabihis sa Panginoon? You see? Because He is the pattern. Siya yung perfect pattern of good works ng mga mananampalataya. Pagdating sa character, hallelujah, ay marami pinakita ang Panginoon kung paano siya naging obedient sa Ama hanggang sa dalhin niya ang kanyang sarili sa kamatayan sa pagsunod sa Diyos. Alang-alang sa atin. Alang-alang sa atin ng mga kulang, alang-alang sa bawat isa na maraming kahinaan upang tayo ng mga mahina ay maging malakas sa harapan ng Diyos. At huwag din yung paglaanan, sabi diyan, ang laman upang masunod ang mga kahalayan noon. Ibihis daw natin si Kristo.
It shows a pattern of good works. Kung hindi mo susuotin ang Kristo sa buhay mo, ang salita, walang mabubuong pattern of good works. 1 Corinthians 15:49, just as we have borne the image of the man of dust, we shall also bear the image of the man in heaven, man of heaven, which is the Lord. So kung paano tayo ay ipinanganak at nakakuha tayo ng imahe, ng image sa pagkatao sa lupa, at hindi naman daw dadali ng image of man in heaven, which is the Lord. Magkakaroon ng pattern ang ating buhay. Magkakaroon ng example. May express ang grace. May express ang divine nature ng Diyos. May express ang kabaitan ng Diyos. Kaya ba'y sumasampalataya na ang Diyos ay mabait na Diyos? He is a kind God. Meron tayong inaawit noon, God is so kind. Ang Diyos ay napakabait. Ang Diyos ay napakabuti. Ang Diyos ay mahabagin na Diyos. At doon tayo dinadala, pinapakita ang pattern. And there is the pattern maliban sa Panginoon na pinakita niya sa atin. Ang maraming mga ugali, because sabi ni Pablo, sa magitan niya ay tayo ay nakabahagi ng mga divine nature of God. Sa magitan nino ni Kristo, ng Panginoon, sa magitan niya ay naisuot na ibihis natin ang katuwiran ng Diyos. And that's why, pinapakita lamang ni Pablo kay Titus na you must show. Ipakita mo, sabi niya doon. Now, gusto pang basahin Ephesians 4 verse 24. Ephesians 4:24. At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang saan? Sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. So, ibig sabihin, sa mga talata na binasa natin, hindi na talaga makikita yung dating pagkatao ng mga anak ng Diyos. Ang makikita ay ang new creation na mula sa Diyos sa magitan ni Kristo, at yan ay by the grace of God. Hindi natin ipapakita ito by our own selves. Ito ay, sabi nga ni Jesus, mula sa iyong kalooban ay bumubukal, lumalabas, umaapaw, nakikita, nahahayag, nagmamanifest mula sa iyong kalooban ay nahahayag ang katuwiran ng Diyos. Mula sa iyong puso, from the abundance of your heart, sabi ni Jesus. Kaya minsan, iniisip ko mga kapatid, kung sinasabi natin minsan na hindi tayo, na imposible na maging ako ang hindi naman ako. Totoo yun. Kung walang biyaya na ginawa ang Diyos sa buhay natin, hindi natin magagawang lumakad ang ayon sa kalooban ng Diyos. Hallelujah! Kung hindi sa kapangyarihan ng salita ng Diyos and by His Spirit alone, hallelujah, na sinelyuhan tayo in His Spirit. Was by the blood of the Lamb. Was by the word of truth. Kaya inawit natin kayo, di ba? Cleanse my heart, cleanse me, O God, and see if there are wickedness in me. Ibig sabihin, willing ka lagi magpaayos at magpalinis at magpatuwid sa Diyos. Dahil merong gusto i-portray ang Panginoon sa iyo. So hindi po ito, hindi kaisipan ng Diyos o hindi ganoon ang takbo ng kaisipan ng Diyos o ang takbo ng salita ng Panginoon. Na kung tayo ay lagi na lamang madadala ng laman, ay lagi natin sasabihin ng ganoon na hindi ko pwedeng pilitin na kung maging ako ang hindi ako. Pero sa biyaya ng Diyos, sabi ni Pablo, ako ay ako nga. Ibig sabihin, na-recognize natin, kung hindi tayo inabot ng salita ng Diyos, ng biyaya ng Diyos, mananatili pa rin tayo sa old self. Pero dahil nga meron siyang ibinuhos sa atin, may binigay siya na Espiritu para sa iyo, para itakwil, para maalis ang mga bagay na luma. At narito ang Diyos ay naglalagay ng mga bagong bagay. Para ma-display, makita, ma-display, mahayag ang mga kabutihan ng Diyos. So ano sabi ni Pablo? New things have come.
New things have come. Dumating ang mga bagong mga bagay. Lumipas na yung lumang ikaw, yung lumang pagkatao, yung dating mga ugali ay pinalipas ng Diyos. Narito dumating ang mga bagong bagay. So anong ibig sabihin ni Pablo? Hindi na dapat makita sa iyo yung dating ikaw. Yung dating ikaw na hindi mo kayang kontrolin ang iyong damdamin. Yung old self ay inalis. Ang nilagay ng Diyos ay kagalakan sa Espiritu. Na kahit anong mangyari sa pananampalataya, sa buhay mananampalataya, hindi tayo panghihinaan ng loob dahil mayroong living hope na ibinigay ang Diyos. In all temptation, in all trials, ang gagawin mo, because of this pattern of good works, ang gagawin mo is i-humble, ibabaw yung sarili at humibig sa Diyos. Humingi ng kahabagan, humingi ng habag mula sa Diyos. Humingi ng kalakasan mula sa Diyos. Sa ganun ay magawa mo kung ano yung sinasabi ng salita. Ephesians 1 verse 3, sabi diyan, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in heavenly places in Christ. Just as He chose us in Him before, kailan daw tayo pinili ng Diyos? Before the foundation of the world. At nung tayo ay piliin ng Diyos in Christ, sabi ni Pablo, ang purpose is that we would be holy and blameless. That is integrity. That we would be holy and blameless before Him in love. So pinapakita lamang dyan ni Pablo na sila na kay Kristo, that those who are in Christ, kayo na kay Kristo, kayo ay pinagpala ng mga makalangit. Take note, pinagpala ng mga makalangit na bagay. Yung mga bagay sa lupa ay tinakpan, o hindi lang tinakpan, inalis, winasak ng salita. Ibinigay yung mga spiritual blessing. Kasama na ang character. Kasama na yung mga mabubuting ugali na hindi natin dati pinamuhay, pero sa biyaya ng Diyos, nagawa natin lakaran by His grace. You are blessed with spiritual blessing. At kung ikaw ay tumanggap sa gabi ito, sino ang tumanggap ng mga makalangit na pagpapala? Kung kayo ay tumanggap ng mga makalangit na pagpapala, then you must show the pattern of good works. Dahil hindi maaari, sabi ng Diyos, hindi babalik sa akin ng aking salita ay hindi mo na mag-accomplish sa buhay ng mga tao na Kanya pinadalhan. At kung kayo ay pinadalhan ng salita, may gagawin ang salita sa buhay niyo. It will accomplish something greater. It will accomplish something na hindi mo pa naranasan. And that's why nung alisin ng Diyos ang old self, ang lumang tayo, ang nakita sa atin ay ang pattern of good works. So bilang Kristiyano, ikaw ngayon ay lalakad na may integrity. That you show yourself, sabi ni Paul kay Titus, in all respects. Sabi niya, kailangan mo ipakita sa lahat ng bagay ang pagkilala at magkaroon ng pattern, ng example of good works. Kanino ibinigay? Kay Titus. Sino si Titus? Isa sa servant ng Diyos. Kanino ibinigay sa ating panahon ang good works, ang mabuti mga bagay? Ang sabi ni Jesus sa ating tinalakay last Sunday, sa inyo ibinigay ang pagkaunawa, ang biyaya ng pagkaunawa sa kaharian ng Diyos, at sa iba hindi niya ipinakita ang gayon. Kung kayo ay tumanggap ng ganong pagkilala, pagkaunawa sa kalooban ng Diyos, then kayo ay mga pinagpala. You are blessed with spiritual blessing na mula sa Diyos.
And of course, as we know the scripture, we are called to obey God. Tinawag tayo para kumilala sa Diyos, kumilala sa mga salita ng Diyos. And in so doing, to be people of uncompromised morality and integrity. So, ibig sabihin po niyan, mga Kristiyano tayo na mayroong sinusundan. Christians should be those who adhere to the truth and who do good works. Mga Kristiyano, mayroon silang sinusundan na truth sa buhay nila at mayroon silang nilalakaran o nabubuhay sa mga mabubuting gawa na mula sa Diyos. Yun dapat yung mga Kristiyano. Naniwala ko, mga Kristiyano may character na mula sa Diyos. Sino sa inyo ang sumasampalataya riyan? You receive a character. We receive a divine nature na mula sa Diyos. Aanin natin yung divine nature, ipakita, kumbaga ay ipahayag, i-manifest. At yun yung ating binasa kanina, kung ating babalikan, sabi doon ni Pablo kay Titus, sabi niya, in all things, show yourself to be a pattern of good works. Para saan ang divine nature, hindi mo yan itatago, ipapakita mo yan. It will show the pattern. Kanino? Sa mga tao. Kanino? Sa mga mananampalataya. Napakaganda ng mensahe last Sunday. Sa mga salita ng Diyos o sa mensahe na ibinigay through tongues and interpretation of tongues. Na kayo ay mag-ibigan sa isa't isa. At yan ay salita ng Diyos na pattern of good works, hallelujah, na dapat nating lakaran. Kahit na minsan ay pinipilit tayo ng ating laman, ginugupo tayo ng ating laman. Inaagawan tayo ng opportunity to show a pattern of good works. Pero meron pa bang mas mabisa o mas dakila at mas makapangyarihan sa lahat? Maliban sa mga salita ng Diyos, sabi ni Pablo, it is quick, it is alive and quick and powerful. Kaya niyang pumasok sa ating mga kaluluwa, sa mga puso natin, sa ating mga kaisipan. Kaya magwasak, mag-alis ng mga bagay na hindi na mabuti, hindi na narapat, at hindi na kaaya-aya sa harapan ng Diyos. At yan yung bagong pagkatao. Narito sabi ni Pablo, dumating ang mga bagong bagay. Oh, purihin ka o Diyos. Dati wala ako nito, pero sa iyong biyaya, nagtamo ako ng mga buting bagay na mula sa iyo. Para ano? Para lakaran, ipakita sa mga tao. Ipakita sa mga kapitbahay ninyo, sa mga kaibigan ninyo, ipakita ang kabutihan ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, ang kahabagan ng Diyos. Ang ugali na mula sa Diyos. Sino una makakita niyan? Pag wala pa kayong mga anak, kayong dalawa mag-asawa. Pag may mga anak ninyo, ay dapat kakitaan ng good pattern of good works. Hindi natin yan pwedeng itago lamang. It will show. Kaya nga sabi ni Pablo kay Titus, in all things. So si Pablo ay nag-encourage kay Titus at sa mga mananampalataya to show yourself in all respects to be a model of good works. Wala tayong ibang lalakaran kundi kung ano ang pinapakita ng Scripture sa ating panahon. Dahil marami nang nagpe-pervert ng Scripture. Marami nang nagbabago ng mga kapahayagan ng salita ng Diyos. Ina-interpret ng kanang sariling pagkaunawa. Kahit yung salitang, I can do all things through Christ who strengthened me, ay ginagamit ng maraming mga tao. Ginagamit nila sa lahat ng bagay, kahit sa sports, kahit sa mga, tawag niyan, sa mga achievements sa buhay. But they were, tawag niyan, misplacing the Word of God. Dahil hindi mo pwedeng isang kalang salita ng Diyos para lamang mangyari ang iyong sariling kalooban. No. Dahil ang salita ng Diyos ay ibigay sa atin para lakaran ng mga mananampalataya. You must show, sabi ni Pablo kay Titus,
Ipakita mo, you must show respect in all things or in all circumstances. Mga kapatid, hindi lamang dapat kapag pabor sa atin ang mga bagay, saka lamang makikita ang biyaya na ito, kundi sa panahon na ang mga circumstances ay hindi pabor sa atin, dapat meron pa ring pattern of good works. Hindi dapat natatago, hallelujah, dahil ito ay iniahayag, ito ay buhay na mula sa Diyos, ito ay nilalakaran ng mga anak ng Diyos. Those who are in Christ, katulad niya, katulad ni Jesus, nang sabi ni Pablo, siya ay na-tempt ng maraming mga iba't ibang mga paraan. Punta natin ng Hebrews chapter 4, verse 15. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses. O sino sa inyo sa gabing ito ang nagpapasalamat sa ating high priest, ating Panginoong Kristo Jesus? Nadadama niya ang ating mga pangangailangan ngayon. Nararamdaman ng Panginoon ang needs. Nakikita ng Panginoon ang ating mga damdamin. Nararamdaman niya ang ating mga feelings sa gabing ito. Kung paano tayo nalulumbay, nagagalak, nasisiyahan sa kanyang mga biyaya. At kung tayo may mga pangailangan, nandiyan siya para malaman, para madama, para makita ang ating mga pangailangan. But one who in every respect, sabi diyan, has been tempted as we are, yet without sin. So those who are in Christ, katulad ni Jesus, who has been tempted in so many ways, yet without sin. So anong pinapakita doon? Yun yung kahulugan ng integrity. Hindi nasumpungan ng dyablo si Jesus ng karumihan ng anumang kasalanan. Pagtapos na siya ay mabaptize, nagpunta siya sa wilderness, at his weakest points of his life, sa panahon na siya ay mahina na sa lamahan in 40 days na fasting, 40 days and 40 nights na fasting, ang laman niya ay hinang-hina na. Doon siya pinasok ng kaaway para basagin ng kaaway ang integrity na mula sa Diyos. Pero hindi nagtagumpay ang kaaway. Di ba? Sabi ng Satanas, sige kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay itong mga bato. At ang Panginoon sabi, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang mga anak ng Diyos. Hindi lamang tayo lalakad materially blessed. Hindi lamang tayo lalakad because of these worldly things. Lalakad tayo because mayroong pagkain na mula sa Diyos. Mayroong kalakasan na mula sa Diyos. Mayroong biyaya na mula sa Diyos. Sa panahon na ikaw ay nasa weakest of your weakest days or times. Hallelujah! Iangat mo yung kamay sa Panginoon, tumingala ka, at ang Diyos ay naghihintay lamang ng iyong pagtawag. Hallelujah! Ang Diyos na mahabagin ay kaya kang abutin. In your weakest time. Hallelujah! At si Jesus ay hindi nasumpungan ng kasalanan sa panahon na yun. Gayon din naman sabi ng Scripture, ibihis natin si Kristo para hindi na makita yung mahinang tayo, ang makita yung malakas na Diyos. Na kaya nating suungin ang lahat ng mga trials, lahat ng mga temptation, na hindi tayo nagkakasala sa harapan ng Diyos. Na kahit sa panahon na tayo ay tinutukso ng dyablo, gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, na kahit sa panahon na kayo ay tinutukso ng dyablo, show the pattern of good works. Ipakita niyo pa rin yung biyaya ng Diyos. Ipakita niyo pa rin na mayroong saganang biyaya ang Diyos. May kahabagan na binihis sa iyo ang Diyos. Na kahit sa panahon na ikaw ay tinutukso ng dyablo, gutom, sakit, karamdaman, mga tao sa labas, sinasaktan ka, binubulyawan ka, o anong mga bagay na ginagawa sa iyo, hindi ka kinikilala o anong mga bagay. Show the pattern of good works. Ang sabi ni Pablo, ikaw ay naglalagay ng baga doon sa mga uluhan ng tao. Kapag ikaw'y gumagawa ng mabuti sa kanila. Kumbaga para sila ay iniinitan mo. Para makita nila na there's only one good and kind
Yan ay ang Diyos sa magitan ng kanyang salita. At ang lahat ng ating katuwiran ay basahan sa harapan ng Diyos. So ito yung pinapakita ni Pablo kay Titus. Sa gabing ito, nasaan ang mga men of integrity? Dapat tayo magpakita ng integrity sa mata ng lahat ng tao. Yung pagtatapat, yung sincerity, yung kababaan na mayroon tayong sinusundan, mayroon tayong nilalakaran na salita ng Diyos. Dapat tayo magpakita ng halimbawa sa mga mata ng mga tao, sa buong iglesia, halimbawa sa mga basbata sa atin lalo na. Katulad ni Pablo kay Titus, tinuturuan ni Pablo si Titus ng mga bagay na binasa natin. Nababasahin natin mula sa verse 1 para makita pa yung mga bagay na sinulat ni Pablo kay Titus. Huwag niyong kalimutan yung sinabi ko sa inyo kanina, that character is important in shaping who we are. Kung wala yung character na yan, walang masishape na Kristo, walang mahayag, walang image na makikita ang mga tao. Ang makikita ng mga tao, ikaw pa rin. Yung dating Mirna, yung dating Samuel Ang, yung dating Michael, yung dating kayo ang makikita ng mga tao. Pero kapag meron kayong nilalakaran, sinusundan, merong integrity na mula sa Diyos, ang makikita nila ay ibang tao na. Hallelujah. Hindi na makikita yung dating ikaw na na magaganitin. Ikaw ngayon ay nakikita na mababa sa harapan ng Diyos. We must show in all things, sabi ni Pablo, in all things, in all circumstances. May pananagutan tayo sa harapan ng Diyos, mga kapatid, kung hindi natin ipapakita ang tama na pattern, ang tama na character, ang tama na ugali sa lahat ng bagay. Dahil kinumpleto tayo kay Kristo, ang salita ng Diyos ay kumpleto sa buhay natin. Hindi tayo pinagkulang ng salita ng Diyos. But speak thou the things, sabi ni Pablo kay Titus 2 verse 1, speak thou the things which become sound doctrine. Dito nagsisimula si Pablo na ipakita kay Titus ang good pattern. Speak, magsalita ka ng mga bagay ng pag-aaral, pagtuturo. Sa Tagalog, mga bagay na nauukol sa aral na magaling. Well, salamat sa biyaya ng Diyos. Hindi tayo pinagkulang ng mga aral ng mga magaling sa ating panahon. Minumolde niya ang iglesia, inaayos niya ang iglesia, nilalagay ng Diyos, setting all things in order ang iglesia. But it's up to us kung tayo ay lalakad o susunod o kikilala. Pero ang salita, my counsel shall stand forever. My words, this pattern will stand forever. Hindi ito mababago. Ang salita ng Diyos ay hindi na mababago kailanman. Langit lupa lilipas, ang aking salita hindi na mababago pa lilipas. Magsalita ka, speak thou the things which become sound doctrine. Kanino? That the aged man, na ang mga matandang lalaki, mga may gulang, mga may edad na dyan, attention, that the aged man be sober. Maging mapagpigil. Maging mahinahon naman tayo. Ang sabi ni Pablo kay Titus, show in all things. Titus, kahit anong mangyari, kahit anong problema dumating sa iyo, kagipitan, karamdaman, hallelujah, kaguluhan ng sanlibutan, mga bagay na pangit at hindi pabor sa iyo, ipakita mo ang pattern ng good works. Maging mapagpigil ka. Grave, temperate, sound in faith, in charity, in patience. Show in all things a pattern of patience. Pinalalahanan yung mga kababaihan, the aged woman likewise, magpakita ng maayos na behavior, holiness, not false accusers, not given to much wine, teachers of good things, that they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children, to be discreet, yan, tungkol sa mga kababaihan.
Pagdating sa verse 6, sabi diyan, ang sabi dun sa una, speak. Magsalita ka. Ibig sabihin, magturo ka sa mga anak ng Diyos, sa mga mananampalataya, sa mga tumanggap kay Kristo. Ipakita mo na sabi ito, yung mga young men likewise, exhort to be sober-minded. So, ibig sabihin, hindi na bago ang pagtuturo na ito ni Pablo. Ibig sabihin, kabataan pa lang natin, tinuturuan na tayo maging mapagpigil. Hallelujah! Salamat sa kabutihan ng Diyos. Isa ako sa kinahabagan ng Diyos ng kanyang biyaya, ng kanyang salita, at nakaranas, turuan ng salita ng Diyos, even in my younger days. Hallelujah! Nakita ko ang kabutihan ng Diyos. Ang kababaan, ang biyaya, ang pagpipigil ay napakahalaga. Ang karakter ng integrity ay napakahalaga sa atin. Ang pagpipigil, ang pagiging sober. Mga kabataan pa lamang tinuturuan na tayo. Ibig sabihin, kung atras tayo noon pa, early 90s, nung kami nasa mga kabataan pa, tinuruan na kayo'y mapagpigil. Pinangaralan na ng Pastor Franco, tinuruan ng maraming mga bagay. Hallelujah, lumago, maging mapagpigil, maging maghalang sa lahat, magsalita ng may biyaya, at marami pang itinuro sa atin. Mula nung tayo mga kabataan pa, tinuruan na dapat ngayon meron nang ipinapakita. Young men likewise, exhort to be sober-minded. At ito yung binasa natin kanina, in all things, in all circumstances. Hindi ko naman sinasabi na hindi na tayo magkakaroon ng emotion. Kapag medyo nililipasan ng gutom, Panginoon, ang tagal ng pagkain, ang tagal ng order ko, pila na doon sa counter, ang tagal. Merong emotion, merong nararamdaman. Pero be sober, hintayin mo. May tamang oras para tawagin yung number mo. Number 101, ito na yung food mo. Kung meron kang pagtitiis, sabi ni Pablo, ito ay kapangyarihan. Ano yung term na ginamit? Patience ay nagpuproduce ng virtue, ng kalakasan, ng biyaya ng Diyos. That in all things show thyself a pattern of good works. Napakalinaw ng Scripture, kaya nga sabi ko, balikan natin ang Scripture. Anong sabi ni Pablo? Lahat ay mabuti, pero hindi lahat ay makakatibay. Hindi ako nagsabi niyan. Yan ay salita ng Panginoon sa bibig ni Apostol Pablo. Humingi ako ng advice sa aking kuya, na pastor din, na alam ko na mapagbigay sa akin ng tamang advice. Ang mga Kristiyano, sabi niya sa akin, nagagalit din. Pero hindi magagalitin. Paano mo ma-express ang soberness, ang being sober, kung lagi na lang kayo, pag wala kayong makain dyan, galit kayo. Pag nakita nyo dyan may mali, galit kayo. Pag meron dyan, nakita nyo na ganito, galit kayo. Saan natin nilalagay ang Scripture? Pero ang salita ay kinumpleto tayo ng salita ng Diyos. Kahit gaano kabuti ang isang bagay kung hindi makakatibay, maging sober tayo, maging mapagpigil tayo. Hintayin ang tamang panahon. In all things show thyself a pattern of good works. Nasa atin po ba yan, mga kapatid? Nandiyan ba kayo? Kung wala kayong pattern of good works, there's something wrong sa inyong pananampalataya. Kung hindi kayo nabubuhay sa paglakad, sa pagtatapat, sa integrity, man of integrity, na si Kristo ang pinapakita na nasa atin, ibinibihis natin ang katwiran ng Diyos through Christ. Kung hindi tayo nakikita ng ganun, then there's something wrong. In doctrine, showing uncorruptness, gravity, sincerity. Sound speech. So sabi ni Pablo kay Titus, magsalita ka ng mga aral ng mga galing. So ito yung mga binabanggit niya, na magsalita ka ng sound speech. Pangungusap na mga galing. Ibig sabihin niyan, may biyaya, makakatibay, pagpapalain ng nakakarinig. Alam niyo ba na pwede tayo magsaway na mayroong biyaya pa rin? Pwede kayong magpaalala na may kasamang biyaya na mula sa Diyos.
Pwede tayo mag-remind na mayroong biyaya. At yun ang sinabi ko kay Brother Jobit, dahil kulang tayo ng wisdom, I pray na tayong lahat ay dagdagan pa ng Diyos ng wisdom to speak with grace na ang makakarinig ay mayroong pagpapala na tatamuhin. Example lang, Brother Jobit, I know na tayo ay pinapalago ng Panginoon. It's about time. Show a pattern. Sabi diyan, sound speech. So turuan mo yung mga tao, magsalita ng magaling, that cannot be condemned. That he that is of the contrary part may be ashamed, having no evil thing to say of you. Paano pa magsalita ng masama, ginagawa mo na nga yung mabuti. Pinapakita mo na yung biyaya. Kung sinabihan ka pa rin ng masama din, meron ng pananagutan sa Diyos. Exhort servants to be obedient. So ito isang pagtuturo. Kung sa natural na lingkod ay tinuturuan maging obedient, gaano pa ang mga anak ng Diyos? Gaano pa tayo? Exhort servants to be obedient unto their own masters and to please them well in all things, not answering again. Meron ba tayong ugali na ganyan, mga kapatid? No, I'm talking about wag na tayo maging masagutin. Hindi po yan character ng Diyos. Pagkatapos ko magpaalala, ipakita ang biyaya ng Diyos, ang pananagutan, ngayon ako pa ang babalikan. Is that a right character? Na ang pattern na pinapakita ni Pablo kay Titus, pigilan mo ang sarili mo, magpigil ka. May tamang panahon sa lahat ng bagay. Pinangaral ni Bartolo, in all things under heaven. Panahon ng pagtatanim, panahon ng pagbunot. In everything there is a season. Mga kapatid, kapag kayo ba pumupuna, kapag kayo ba ay nagtuturo sa inyong mga anak, of course, magulang, kapag tayo nagsasaway, mayroong authority ang magulang, i-correct ang kanyang anak. Meron siya pinapakitang pattern of good works. Na anumang gawin ng isang anak na hindi matuwid, ay mayroong ama, may magulang, in authority, ay meron siyang kapangyarihan para sabihan, para lahanan ang bata, ang kanyang anak. Dahil pananagutan ng ama kung hindi niya itutuwid ang kanyang anak. Mga magulang, wag po tayong tawag niyan, masyadong mabait. Huwag natin masyadong spoil ang ating mga anak na lumalaki na hindi maayos ang ugali. Kapag tayo ay nagpupuna, kapag kayo ay nagtuturo, kapag kayo ay nagko-correct, it's all right. Kung mayroong tama na pagtutuwid ng salita ng Diyos. Pero kapag tayo na itinuturuan, willing ba kayo magpaturo sa Panginoon? Magaling tayo minsan magturo, pero pag tayo na ituturuan, ayaw natin magpaturo sa Panginoon. Pananagutan natin yan, you're not showing a pattern of good work. For the grace of God that brings salvation, verse 11, hath appeared to all men. Ano sabi dyan ni Pablo kay Titus? Teaching us, nang dumating ang biyaya ng salita ng Diyos, sabi dyan ni Pablo, ito yung nagbigay daan to teach us, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly. You must show in all things the pattern, the example of good pattern. Live soberly. At ito yung dumating, ito yung biyaya ng Diyos na nagtuturo sa atin. Sabi diyan, marapat lamang tayo mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal. In short, man of integrity.
isang lalaki ng Diyos, isang babae ng Diyos, na mayroong pagtatapat, integrity, kaayusan. Righteously and godly in this, sabi dyan, in this present world. So markahan niyo yung salitang teaching us. Ibig sabihin, tinuturuan talaga tayo ng Diyos. Handa pa ba tayo magpaturo, mga kapatid, sa gabing ito? Hindi lamang ngayon, sa maging sa mga araw pa na darating, ang Diyos ay patuloy magsusugo ng spirit of teaching para ang church ay palaguin sa maraming mga bagay, para tayo ay patibayin pa sa pananampalataya, para tayo ay paabutin sa maturity ang ating pananampalataya. Na hindi na tayo magiging pahapay-hapay, nadadala ng maraming mga bagay, nadadala ng maraming mga damdamin, nadadala ng maraming mga kaisipan, kundi meron tayong pattern of good works. Isang matibay na salita na mula sa Diyos. Teaching us, nagtuturo sa atin, to show, para tayo ay turuang ipakilala, ipahayag, to show ourselves to be a model in good works. At inote niyo sinabi dyan ni Paul kay Titus, in all things, in all circumstances. Verse 13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ, who gave Himself for us that He might redeem us from all iniquity and purify unto Himself a peculiar people zealous of good works. So puro good works, puro mabubuti mga bagay. Puro biyaya, puro mga gawa ng Diyos, mabubuting gawa ng Diyos. At yung last verse, sabi dyan, these things, ang payo ni Pablo kay Titus, these things speak and exhort and rebuke with all authority, let no man despise thee. Dahil hindi ang Diyos apayag nang dumating ang salita ng Diyos sa buhay ninyo, ay dudumihan lang kayo ng kaaway, or gagambalain lamang kayo ng kaaway, or tatangkain na agawin ng kaaway ang salita ng Diyos, tulad na ating binasa last Sunday. Nang masik ang binhi sa batuhan o sa tabing daan, ay inagaw ng kaaway ang biyaya, ang blessing. I'm praying. Sabi ko, Panginoon, and maybe it's about time na kilalanin natin ang isa't isa by the grace of God. Kung kilala ninyo ang isa't isa, na ang halimbawa ay ang pattern of good works, sabi ni Pablo, hindi kayo matitisod. Kung kilala ninyo kung sino ang isa't isa na tinawag ng Diyos, nang sabi ni Pablo na dito ay ibinuhos ng Diyos ang kaniyang banal na dugo. Ibinigay ni Kristo ang kaniyang buhay. Iniligtas ng Diyos mula sa kasalanan. Ibig sabihin, lahat tayo ay kinahabagan lamang ng Diyos. At kung hindi sa kahabagan ng Diyos, hindi natin tatamuhin ang mabuting karakter na ito. Na hindi natin inisip kailanman, hindi natin inakala kailanman na ito pala ang gagawin ng Diyos. Ganito pala tayo mamoldehin ng Panginoon. Ganito pala tayo itatayo ng Diyos sa uling mga araw. Ibinis na ba natin ang Panginoong Kristo Jesus, mga kapatid? Ano ang nakikita ng mga tao sa buhay ninyo? Is it a pattern of good works? O yung mga dating ugali pa natin? Then, wag na mangyari sa gabing ito. I am praying, Panginoon, sabi ko, Sinisikap na inyong malit na lingkod na gawin ayon sa biyaya ng Diyos. Ay sinisikap kong gawin ang lahat ng bagay ng may kaayusan. Sabi ko, Panginoon, kung meron akong mga pagkukulang, I am willing to admit. Dahil lahat naman tayo, subject, magkulang sa Panginoon. At sino sa Scripture, sino mga servant, sino mga naisulat sa heroes of faith ang hindi nagkulang sa Diyos. Pero nung sila ay nagkulang, hindi sila kinakitaan ng kataasan sa harapan ng Diyos. Ibinaba nila ang kanilang puso sa harapan ng Diyos.
Ang sabi ni David, sino ako para iyong alalahanin? Sino ako para iyong kahabagan, Panginoon? Sino tayo para bigyan ng biyaya ng Diyos sa gabing ito? Sino tayo para pagkalooban? Ang sabi ni Pablo, that you are blessed with spiritual blessing in Christ. Sino tayo para magtamo ng mga dakilang bagay, ng mga makalangit na bagay, na hindi ito kayang tamuhin ng mga tao na hindi lumalakad sa pananampalatayang ito? Sino tayo para magtamo ng kahabagan ng awa ng Diyos? Ako'y lubos na nagpapasalamat sa Panginoon dahil how many times ko na rin pinag-pray na hindi ko pinangarap kailanman. To be honest, mga kapatid, hindi po ako sanay ng trouble. Kahit nung ako ay high school days, ng aking high school days. Pag may mga trouble sa school noon, I feel this fainted heart. Totoo yun. Nung nagkaroon ng sunog sa kapitbahay namin noon, nakatira kami ni Mr. Mona sa Caloocan noon. Hindi ko rin ma-imagine, ako pa yata yung nahimatay. Ibig na siya dapat. Hindi ako sanay sa gulo. Hindi ako sanay ng mga sigawan. Hindi ako sanay ng mga, I don't know. Never ko narinig ang aking mga magulang nag-away sa harap namin mga anak nila. Sa biyaya ng Diyos, lumaki ang aking mga anak, pinakita ko ang kabutihan ng Panginoon. Marami rin ako mga pagkukulang, mga kapatid. Ako ay katulad din ninyo na umaasa lamang sa biyaya ng Panginoon. Pero sabi ko, Panginoon, wala ba akong authority para magturo, magpaalala, magsaway? Bakit ito pa yung tatanggapin ko? Gusto ko lang naman maayos, maging maayos ang gawain. Hindi ko alam kung nakarating sa inyo ang nangyari, pero hindi ako taong magulo. That's why I left. Marami rin ako mga naging pagkukulang sa Panginoon. Sa akin may bahay, sa akin mga anak. Hindi kami perfect family. Pero sa biyaya ng Diyos, ay nagagawa kong pakita sa aking mga anak kung ano ang kalooban ng Panginoon. Hindi sa akin, sarili, kundi sa biyaya ng Panginoon. Tayo po'y manalangin, Panginoon, salamat sa iyong mga salita. Kami ay sa iyo lamang nagtitiwala, O Diyos. Humingi ng kahabagan, patuloy, ang awa, biyaya. Yamang sabi mo, sa bibig ni Pablo, my grace is sufficient. Sufficient ang biyaya mo, Panginoon. Kahit na nagkukulang kami, lagi namin sinasabi, kami lang nagkukulang. Ikaw ay hindi ka nagkulang kailanman. Kami lang ang laging nagpapasaway sa iyo. Kami lang yung laging lumalayo. Kami lang yung laging hindi kumikilala. Pero ikaw, na Diyos, na pumili sa amin, itinalaga na maging blameless sa iyong harapan. Holy and blameless sa iyong harapan. To be conformed to the Son of God. Ay hindi ito sa amin, ito'y sa iyo, Diyos. Ito'y plano mo, ito'y gawa mo sa buhay namin. Ang aming tamuhin ang iyong biyaya sa huling mga araw na ito. Salamat po, Panginoon. Bless your word. Bless the church. Palain mo pa kami, bawat isa. Palakasin mo pa kami, Panginoon.
Tulungan mo pa kami sa ministeryong ito. Ito hindi ministeryo ng sino man. Ito'y ministeryo mo, Panginoong Jesus. Ito yung gospel of Christ na ipinangaral in the beginning, na aming nahawakan, nakita ng aming mga mata, ang pag-ibig ng Diyos, which is a pattern of good works na aming nilalakaran sa uling mga araw. Palayan mo, Panginoon, ang bawat ministry, bawat isa. Ang aming pagtitiwala ay nasa iyo lamang. Ang iyong kamay ay mahaba, ngunit nabisig upang alalayan kami sa aming mga kahinaan pa, upang tulungan kami ibangon, itayo, patibayin pa sa pananampalataya. Lord, abutin mo, Panginoon, maging mga may kahinaan pa dito. Lord, we humble ourselves sa iyong salita. Lahat kami ay marami pang kahinaan. Lahat kami marami pang kulang. Nais namin na kami punuin mo, Diyos, ng biyaya. Hallelujah. Punuin mo pa kami ng iyong mga salita, O Diyos, na naglilinis sa buhay namin. Punuin mo pa kami ng iyong kahabagan. Punuin mo pa kami ng iyong kabutihan, O Diyos. Turuan mo pa kami. Patibayin mo pa kami. Sa iyong lahat, Panginoon, ay aking maingat na ibinabalik ang mga papuri at pasalamat pagdakila ay sa iyo lamang, sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen. Ating palapakan ng Panginoon.